biyaya. Kaya una sa lahat, yung pananampalataya ay isang biyaya. Hindi ito gawa lang natin. Ito ay mula sa pagpapala ng Diyos. Kaya sabi natin ay ang pangunguna ng grasya ng Diyos. Kasi binahagi ito, walang makalalapit sa akin malibang dahil siya ng Amang nagsuko sa akin. Pero ang talaga ay lahat pag ay binigyan ng biyaya na tawagin ng Ama upang makalapit kay Jesus. Ay sigurado ko ay lahat naman ay binibigyan ng biyaya. Kaya lang sabi nga mo natin, depende na lang kung saan din ay tatanggapin. Bakit? Kasi yung pagpapahayag ay yung panguna ng grasya ng Diyos. Yun yung ating unang prinsipyo ay bahagi ito na hindi sapagkat pinipili lamang ng Diyos kung sino yung pwede lumapit sa Kanya. Ngunit nais niyang maibalik ang lahat ng mga niligaya kasi naman lahat ay galing sa Kanya. Wala naman hindi galing sa Kanya. Ano lang yung meron? Yung mga tumatandi sa Kanya. Pero lahat naman ay galing sa Kanya. Kaya, ginawa yung makita natin yung panguna ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakakalapit kay Jesus at doon natin matulabuhan ang pananampalataya na namin siyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang pinakaputo nito ay sa mga nananalig kay Jesus ay yung ikabubuhay ng sanlibutan. Yung buhay ng sanlibutan. Pagamat ko nang dito, yung pagninigay na nagko-compare doon sa mana na tinanggap ng mga unang Israelita dito sa pagkain na ito rin binibigay na Jesus ay yung isang pinamanin nito ay hindi na sila mamamatay. Hindi na tayo mamamatay. Lahat naman ay mamamatay. Pero anong ibig sabihin? Kasi sabi naman natin, gawa ng paghihirap, pagkamatay mo rin, pagkabuhay mo sa Kristo, nabuksan ang langit. Bahagi yun na kung saan ay yun ang isang biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Sapagkat bago kay Jesus ay nakasarado ang langit. Bahagi yun, kailan sinarado, balik tayo yun sa aklat ng Genesis, chapter 3, gawa ng pagkakasala ng ating mga unang mga magulang. So kaya nakasarado ang langit. May langit na, kaya nakasarado. Kaya noong bago sa Jesus ay sabi na natin, wala pa yung buhay na walang hanggan. Paano po yung mga nabuhay bago kay Jesus? Well, doon sa mga tumanggap naging bahagi na tugon ng pumuli kapal pwede lang makapasok. So, yung mga tumanggap sa Diyos, kay Yahweh, sa iisang Diyos, ay nabuksan din yung langit para sa kanila.
panguli, isang biyaya para magamit natin yung inialay niya yung kanyang naman. Kaya isang biyaya na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia ay pagtanggap ng kanyang laman, ang kanyang karawang at dugo, na kung saan ay kung higit natin mapapakinabangan ay napakahalaga sapagkat nakakaisa natin ng Diyos. Kabuuan ng ating pagkatao kasi may laman, hindi lamang espiritu, hindi lamang salita, hindi lamang bahagi yun na kung saan ay abstract, ngunit specific, lamang, may material na bagay na nais niyang ipagkaloob sa atin upang higit tayong gabayan sa pagkahan natin sa daigdig na ito bilang kanyang mga anak. Kaya tayo ay magpasalamat sa biyaya ng pananampalataya at sa biyaya ng pagbibigay niya ng tinapay na nagbibigay